Talking about mental health is not attention seeking. People die in silence every day due to this judgment. Madalas, sa kabataan ngayon ay tutok sa makabagong teknolohiya. Hindi dahil na-addict sila sa mga social media sites o di naman kaya sa paglalaro ng mga online games. Madalas, ito ang kanilang ginagawa pampalipas oras upang makalimutan ang kanilang problema. Ito ang ginagamit ng dahilan upang kahit paano ay makangiti man lamang sila sa nakakasama nila. Sinasabi ng matatanda na mas mahirap ang buhay nila noon. Subalit hindi nila naiintindihan na mas nahihirapan ang kabataan sa panahon nila ngayon. Nauubos ang oras nila sa sarili. Hindi sila nababantayan ng maayos ng kanilang mga magulang sapagkat hindi nila kaya intindihin ang pagbabago sa henerasyon ng kanilang mga anak. At higit sa lahat, mas papahalagahan ng mga kabataan ng kanilang mga kaibigan kaysa sa kanilang mga magulang. Dahil ang kanilang mga kaibigan lamang ang nakakaintindi sa kanilang mga problema at pangailangan. Mga paraan o solusyon para dito. Una, sapat na gabay ng mga magulang o pamilya. Pangalawa, sapat na kaalaman sa bagay-bagay. Pangatlo, disiplina at magiging responsable sa lahat ng oras. Sumunod o makinig sa mga payo na nakakatulong. Isipin ang maaaring mabuti ang isang epekto ng gagawin desisyon sa bagay. Huwag napapadala sa puso at higit na lahat ang pagtapos ng pag-aaral. Bilang isang kabataan at tinutulili ng pag-asa ng bayan, dapat maging responsable tayo sa lahat ng bagay. Dapat isaalang-alang ang ating kinabukasan kung ano man ang gagawin na maaaring makaapekto sa iyo. At isiping mabuti kung ito ba ay may magandang maidudulot. Lagi din tayong sumunod sa payo ng ating mga magulang dahil para rin ito sa ating kapakanan. At intindihin natin ang kanilang paghihigit sa ating minsan dahil alam nila ang mas makabubuti sa atin at napagdaanan nila. Kumusta na ang kabataan ngayon? Ang kabataan ngayon ay aktibo sa teknolohiya, may malasakit sa isyu ng lipunan at naghahanap ng oportunidad para sa kanilang hinaharap. Ano na ang pinagkakabalahan ng kabataan ngayon? Ang kabataan ay laging abala sa social media, video games, trabaho at pagsusulong ng adhikain para sa kapwa. Ano ang pangunahing problema ang kinakaharap ng mga kabataan ngayon? Ilan sa pangunahing problema ang kinakaharap ng mga kabataan ngayon ay ang mental health issues, unemployment, kahirapan at hindi pantay na school opportunities. Ano ang karaniwang nakakaapekto sa kanilang pag-aaral? Kadalasang naaapektuhan ng pag-aaral ng mga kabataan dahil sa online learning, kawalan ng kagamitan, at abalang issue. Ano ang tugon ng kanilang mga magulang? Suporta, pagtutok sa edukasyon at nagbibigay ng kinakailangang suportang emosyonal at pisikal. Ano ang tugon sa kanila ng paaralan? Orientation, tulong sa akademiko, suporta sa mga pangangailangan ng estudyante. Ano ang tugon sa kanila ng barangay? Serbisyong komunidad, programa para sa kabataan at suporta sa edukasyon. Ano ang tugon sa kanila ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral? Edukasyon, subsidized scholarship programs at istaturang para sa mga modernong pag-aaral. Hanggang dito na lamang po ang aming presentasyon. Maraming salamat po. Maraming mga kadahilanan sa pag-usbong ng depression sa mga kabataan ngayon, kabilang ang pang-una, pressure sa academics. Malakas na pressure sa mataas na antas ng pag-aaral at matindiyang kompetisyon. Pangalawa, social media. Social media pressure, cyberbullying at labis na pagkumpara sa iba. Pamilyang issue. Problema sa pamilya, hiwalayan o di pagkakaunawaan. Economic factors, kahirapan at financial stress na maaaring makaapekto sa kapanatagan ng isang pamilya. Hormonal changes, puberty at hormonal na pagbabago. Peer pressure,
labis na impluensya mula sa kapwa kabataan. People cry not because they're weak. It's because they've been strong for too long.